Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po mga kababayan, komentohan po natin itong si BBM na tinatawag po ni Senadora Amy Marcos na si Bongit at si Bangag. At ito daw po mga tambay, ayon po sa kanya ay siya daw po ay Bina-blackmail daw po siya ni Saldico sa kanya daw po abogado. Nagkausap yata sila ng abogado ni Saldico, mga tambay. Unbelievable. Siya pa ang bina-blackmail ngayon. Unbelievable. Pakinggan po natin ang tinatawag na bongit ng kanyang kapatid. Ito na po mga tambay. Meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. Huwag kanselahin ang pasaporte ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico kapalit ng hindi paglalabas ng video. Ito ang tangkang pamba-blackmail ng company ko kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panibagong ulat ni PBBM ukol sa anomalya sa flood control projects, binigyan diin niya na hindi siya makikipagnegosasyon sa dating mambabatas. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, May mensahe rin si Pangulong Marcos sa dating House Appropriations Committee Chairman. gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Itinanggi naman ng abogado ni Ko na si Attorney Roy Rondain ang blackmail allegations sa kanilang kampo. Dagdag pa nito, wala itong kinakausap na sino man sa pamahalaan para makipagnegosasyon sa issue ng passport ni Ko. Wala rin anya siyang kontrol sa paglalabas ng videos ng nagbitiw na kongresista. Wala pang tugon ng palasyo sa sagot na ito ng kampo ni Ko habang isinusulat ang balitang ito. Samantala, iniulat ni Pangulong Marcos na irerekomenda na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at Department of Public Works and Highways o DPWH na masampahan ng patong-patong na kaso ang 8 kongresista. Magsusumite po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Dagdag pa ng Pangulo, nakakuha na ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC ng 2 freeze order. Aabot na niya sa 12 billion pesos ang kabuang na freeze na assets mula sa mga personalidad na isinasangkot sa anomalya sa flood control projects. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Saldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account, at saka air asset na frozen na. Muling tiniyak ni Pangulong Marcos ang pagbabalik ng pera ng bayan na nakuha mula sa anomalya. Umpisa lang po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Del Maribuko. Kakaunti pa pala mga tamay. Wala pang 20 billion yung napakarami po na kinasuhan at naka-freeze na po ang asset. Samantalang yung pinag-uusapan po na sinasabi ni Saldico, sa kanya pa lang po, 50 billion, 56 billion, plus 100 billion, plus meron pang 90 plus billion. Meron pang PhilHealth, 89 billion o 100 plus billion. Meron pang PDIC na 107 billion. Meron pang Ginto, meron pang Maharlika Investment Fund. At napakarami pa na ibabalik kung totoo lahat ang sinasabi ni Saldico. Daan-daang bilyon po ang ibabalik sa Pangulo pa lang. Wala pa kay Sandro. Wala pa kay Sandro. At wala pa po kay Tambaluslos. Napakatapang po ng Pangulo, mga tambay. Napakatapang po ni Bongit. Talagang akala mong
siya ay walang kinalaman sa korupsyon. Napakalinis po niya, mga kabayan. Sobrang linis po. Samantalang ngayon po si Saldico ay pinalalabas po lahat ang korupsyon po nila. Pati po ang kanyang asawa, mga kabayan. Pati po ang kanyang asawa ay kinukontrol din po ang ekonomiya. Lalong-lalo po ang ating kahirapan. Kontrolado po, mga kabayan. Napakamamahal na bilihin ay kinokontrol pala para po sila ay magkamal ng limpak-limpak daw na salapi. Sobrang taas po ng bilihin. Yan po pala ang isang pinagkakakitaan ng kanyang asawa at ng kanyang bayaw, mga kabayan, ang mga Araneta umano. Grabe, no? You know? Gigil na gigil siya ron sa sinasabi nga para po mapagtakpan yung issue ng korupsyon nila ng kanyang pinsan at ng kanyang anak. Siyempre po, ipupush po niya na ipupush ito kay Saldico. Hindi po ba kay Saldico? Samantalang sila'y magkakasama. Ang lagay ba naman? Si Saldico lang ang naulingan? Unbelievable. Bina-blackmail ka pa? Paano yung sinabi ng abogado ni Saldico? Ni hindi nga kayo nakikita at nakakausap. At wala siyang kinakausap sa Malacanang. At wala siyang kakayahan makipag-usap sa inyo. Bakit makipag-usap yung abogado ni Saldico sa inyo? Alam din naman alam ng abogado ni Saldico na kayo yata ang leader at kayo ang puno. Hindi po ba? At yung kliyente niya ay dinidiin nyo. Para siya na ang umako lahat ng responsibilidad. Nasa kanya lahat ang kasalanan at sisi ng taong bayan para maisalba lang ang inyong mga sarili. Hindi kaya? Dahil si Saldico lang ang idinidiin nyo. Pagdating na po kay Tambaluslos at kay Bongit at dito po sa anak at sa asawa, hindi na po masasangkot. Malilinis sa tao na po yan. Yung pulburon nga, hindi mo pa malinis yung sarili mo sa pulburon Di ba? At ubod ka ng tapang humamon ngayon ng korupsyon. Samantalang yung anti-corruption na komisyon, tinanggal mo yung anti-corruption. Hindi po ba? Tapos ngayon, gigil na gigil kang maibalik sa taong bayan ang perang ninakaw. Ang tanong, yung ninakaw mo umano, maibabalik ba yon? Yung ninakaw umano ni Tambaluslos, maibabalik? At yung ninakaw ni Sandro umano, maibabalik? At yung mga pinagnanakaw ng First Lady umano, maibabalik din po ba? BBM? Bongit? Maibabalik? Ubod na laki yung nasa inyo At napakarami pang ahensya ng gobyerno na korap. Maibabalik din kaya ang isang damukal na pinagnanakaw? Mga departamento ng gobyerno ay mga korap din? Hindi lang naman mga politiko? Di po ba? Kasama po ang mga sekretaris. Hindi po ba? At wala pa dyan, ang nasa ground. Hindi po ba? Wala pa. Hindi pa kasama mga gobernador niya, mayor, di ba? Mga LGUs. Kaya dito pa mga tambay, maniniwala ka ba sa ganitong presidente? Mag-aapat na taon, walang achievement. Ang achievement lang, puro korupsyon. Dinala tayo sa mga proyekto na nagkamatay tayo tapos ngayon nahabulin daw yung mga perang nawala dahil nagkamatay tayo at wala silang mga proyekto maipagmamalaki sa atin. At yan daw po ang pangako nila sa atin. Maghabol ng magnanakaw. Unbelievable. Samantalang yung maghahabol, siya po yung may issue ng malaking korupsyon, yung maghahabol ng nakaw. Saan ka nakakita nun? Yung mismong pinakamalaki na inaakusasyonan na napakaraming ninakaw ang pamilya kasama ang kamag-anak, ay siya pang tutugis ngayon sa korupsyon. At katulong po ang ICI. Siyempre, unbelievable. Unbelievable na gobyerno ito. Sila po ang may accountability. Pero ang lumalabas, sila pa ngayon ang malinis. Talagang bobo na lang ang maniniwala po sa inyo, Mr. President. O Bongit na tinatawag na yung kapatid. Bongit, bangag. Ang maniniwala na lang sa iyo, bangag. Na hindi ka sangkot sa korupsyon umano. Na hindi ka malang naulingan. Ikaw ang nagdidikta, ikaw ang naguutos. Unbelievable. Ang mapapaniwala mo na lang, Bongit, na tinatawag ng iyong kapatid, yan ang tawag sa iyo. Ang mapapaniwala mo na lang, Bongit, yung mga bangag, yung mga bayaran, nakikinabang sa pera na ninakaw ninyo umano. Yan, maniniwala sa iyo yan. Lalong-lalo po yung grupo
ng makakaliwa. Hindi po ba? At naniniwala na rin naman sa iyo ang mga yellow, pink at dilaw. Naniniwala rin sa iyo yan. Tahimik sila ngayon eh. Hindi ba? Pati yung Makabayan Black, tahimik. Pati simbahan ngayon, tahimik. Kaya yan, mga naniniwala sa iyan. Pero yung matitinong tao, yung matitino na nagbubuwis at taxpayer na matitino, mahirap mong mapaniwala na hindi ka sangkot sa korupsyon. Hindi ba? Kaya nga sinasabing hindi ka kamo makikipag-ayos sa mga kriminal. Ano naman ang tingin mo sa pamilya mo? Hindi ba kriminal ang tingin mo sa pamilya mo umano? Sa iyong kamag-anak? Napakalinis mong Pangulo. Pati sa pulburon, malinis ka. Unbelievable. Panahon mo yan eh. Kasi protektado ka pa ng men in uniform eh. Kaya napakatapang po. Napakatapang. Pero darating naman po ang panahon na lalabas naman po ang katotohanan. Yung tamang proseso at investigasyon ng tamang pag-iimbestiga, yung walang pinagtatakpan at kailangan busisiin kasi pagka ang investigasyon na hinahanap natin, kasi pati po yung may accountability, isasama po sa investigasyon yan. Kasi dyan po nag-ugat ang lahat. Kasi po ang Pangulo ang nagbabudget ng ating bansa. Siya po ang naglalagay ng mga budget bawat ahensya ng gobyerno, lalong-lalo po ang DPWH. Hindi po ba? Yung numero, kung magkano ba budgetin natin sa taon-taon, di po ba? At pati po ang budget ng Senado at Kongreso, di ba? Kaya nga po binabalangkas nila, sama-sama sila dyan. At ang huli, para maging batas yan at maaprobahan, ang Pangulo po. Siya po lahat. Siya lahat ang nagre-revisa niyan at pwede niyang ibito yan. Pero nangyari po ba? Naglakihan ng insertion, pati anak mo, pati ikaw, pati pinsan mo, pero exempted kayo sa korupsyon. Unbelievable, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang napakatapang po na tinatawag na bongit ng kanyang ate, mga tambay, na hindi na raw po makikipag-ayos sa mga kriminal. At pinasinungalingan po ng abogado ni Saldico na hindi kailanman sila nag-uusap doon sa pinaparatang ni Bongit sa abogado po ni Saldico. Never po sila nag-usap at hindi po gagawin yon ng abogado po ni Saldico na makiusap sa kanila. Napakahirap makiusap, lalo-lalo na kung ikaw na iniipit. Ikaw na isinasalang. Ikaw na ang pinuputulan ng leeg dahil sa ugat ng korupsyon ay nasa iyo na. Napakahirap po 'yon, 'di ba? Suicide na nga eh. Hindi ba? Sa iyo na ibinintang lahat ang korupsyon. Unbelievable, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang napakatapang po na pahayag ni Bongit na tinatawag ng kanyang kapatid, itong si Bongit. Ibang klase po, no? Ubod ng tapang. Kala mo totoo na siya po ay lalabanan niya ang korupsyon. Ibang klase po tapang pala ni Bongit, ano? Ibang klase. Ano kaya tinira niyan? Anong klase kaya tinira tumapang? Mga kabayan. Kami naman po katulad po ni Kamanong, ako naman po umaasa na darating ang panahon. Mabibigyan din po ng tamang investigasyon si Bongit at si Tambaluslos, ang kanyang asawa, at si Sandro Marcos. Mabibigyan po, umaasa naman po si Kamanong na darating po ang panahon na maimbestigahan po sila ng tamang investigasyon. Lalo-lalo po ang ginawa nila kay dating Pangulo. Hindi po ba? Hindi po ba, Bongit? Yan ang iniintay ni Kamanong. Mga kababayan, intayin po natin yan, yung panahon na yan, na siya naman po ang iniimbestigahan ang kanyang buong pamilya at ang kanyang pinsan. At dyan po, malalaman po natin kung talagang hindi siya magnanakaw at ang kanyang pamilya. Hindi po ba? Ingat-ingat po mga tambay. Maraming salamat po. Thank you po sa gusto po ng ating tambay mga kabayan.
At syempre po sa mga subscribers po natin, thank you po sa mga nagbibigay po ng tulong, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyo lahat, mga kababayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, yung panalangin po natin sa ating bansa na sana po matapos na po ang mga kawalanghiyaan at kademonyohan po na pinagagawa po nila sa ating bansa, lalo-lalo po sa ating kapirahan. Magwakas na po sana ang mga pinaggagawa nila. At ganoon din po ang dasal po natin sa ating pong pamilya, sa ating buong sambayanan, sa ating sarili at sa pamilya Duterte na sana po ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan at madugtungan pa rin po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte at makalabas na po siya sa lalong mabilis, mga kababayan. At maraming salamat po mga tambay. Ingat-ingat po tayo sa muli. Bye-bye!